Hello, hello. This is Lonely Life, Lovely Life with Mommy Barbs. So, mag-start ta sa atong pinakaunang letter sender, si Polo. Ako siya itag o niya para inyo siyang mailhan. And this is his story. Hello, Mommy Barbs. Gusto lang na ako i-share among cute little story. Nag-start good among panagkaila sa akong partner karon sa usa ka bar diri sa among lugar kung diin siya gagig. Kini nga akong partner di ay mommy kay musician di ay ni siya. Usa ka band vocalist diri sa among dapit. Every night, suki gud ko sa mga bar diri sa amoa kay sa tinuod lang laagan og balainom ko. At first, ani, kay nag-perform siya sa bar kung diin na ako og akong mga barkada nga gainom. Apan sa una namong pagkita, wala na ako siya gipansin. Tungod kay dili pa sab ko interesado ato nga time. Sa ikaduha namong pagtagbo, siya na pud usab ang nag-perform sa bar ug ako naa sa table sa atubangan duol lamang sa iyaha. Ug sa dihang while nagakanta siya, Mommy Barbs. Mikalit siya og duol nako ug iyang gipangayo akong Facebook account. Pero wala pa sab dayon na ako gihatag kay abi pa lang easy to get. Pero wala siya mi give up. Mikanta siya ulit ug gi-offer niya ang song para sa akoa. Nibalik siya sa among table ug gihatag na gyud niya ang iyang phone sa akoa ug gipa-type niya akong account para daw ma-add friend ko niya. Gikilig gyud ko sa tinuod lang kay grabe man siya katsada og tingog plus gwapo pag yun. Napugos gyud ko paghatag sa akong Facebook account atong panahona. After ato nga panghitabo kay permi na siya og chat nako, Mommy Barbs. Gina-invite na ko niya sa iyang mga gigs, events. Gusto niya mag-date me para mas magkailaming duha. Pero at first kay wala ko misugot kay lagi dili pa ko ready. Gina-decline niyang invites, Mommy, pero he has that never say die attitude. Wala siya nagsawa og chat o communicate na ako. Bisag wala kaayo ko ga-reply. Uy, nagpa-hard to get sa lugar ka atong panahon na. Wala kay ko ga-reply niya until naabot ko sa point na i-open na nako akong heart to get to know him more. Niadto ko sa usa ka bar kung diin siya nag-perform ug didto nahitabo among first date. Grabe gyud maka-amaze iyang boses. Maka-in love kaayo. After sa iyang gig, kay gihatod na ako siya pauli. Apan wala ko makauli. Kay didto na pud ko niya gipatulog sa ilang balay. Grabe first date. Nakiki-sleep over na dayon ko. After 2 weeks namon si gig uban, officially naging kami na gyud. Wala na gyud maghiwalay among landas, Mommy. Nahimong open ug legal among relationship. Ipakilala ko niya sa iyang parents ug ako pod gipakilala pod nako siya. And grabe ka paspas nag-ipon na dayon ni. Grabe akong support sa iyang passion. Ginasabay nako niya sa tanan niyang mga gigs and gihatod-hatod sundo nako siya. Ang adlaw nahimong gabii ug ang gabii mahoy nahimo namong adlaw tungod kay every night man ang iyang mga events ug daghan siya mga bookings. We travel together and daghan kayo mi og memories together bisag bago pa lang mi apan sama sa ubang relasyon. Dili gyud perpekto na ay away ug selos pero as long as possible basta mag-away mi gina-resolve gyud namo dayon wala na namo ginatulugan og dili maayos. After 3 months medyo nagkahinay na ang iyang mga bookings tungod kay daghan na siya og kakompetensya ang mga singers diri sa among dapit. Dili na gyud enough iyang kita since breadwinner siya sa ilang pamilya. So naka-decide siya nga magpa-Davao mi ug didto mi manimpalad. At first wala ko nakauyon sa maong desisyon pero tungod kay gihigugma na ako siya, support ra ko sa iya mga plano. February of 2024, naabot mi sa syudad sa Davao ug didto siya nangita og bag-ong trabaho. Wala man sa hinuon siya naglisod og pangita kay in just a week namo nadawat na dayon siya isip usa ka call center agent. Dili na ni bag-o sa iyaha nga trabaho kay before pa siya nagbokalista sa banda, naka-experience na siya before nga mag call center agent sa Manila ug Cebu.
So maoning rason nga nung dali ra sab siya nadawat kay tungod aduna siya saktong kaalam. Daghan kaayo mi og plano pangandoy sa kinabuhi, Mami Barbs, para sa among duha ug para sa among pamilya. Sa unang duha ka bulan namo sa Davao, okay lang. Okay pa kaayo ang dagan sa among relasyon. O sa dihang nagkadugay, daghan na kaayo mga challenges nga miabot. Halos magpermi na mi og away o dili na gyud magkasinabtanay. Maong naabot sa punto na nagbulag gyud mi. Ay, miuli mi diri sa among lugar. Apan siya na lang mibalik sa Davao o wala na ko miuban pa. Nahugno gyud tanan namong mga plano. Apan bisag nagbulag na mi, padayon gihapon ang among communication pero dili na gyud parihas sa una. Para move on ako, nagpermi na ko og laag og inom. Tanan nga mga bar nga ginatugtugan niya giadtuan nako og ginariminis nako among mga memories before. Nga sa diin happy pa kaayo ming duha. Ooh. Sa sige na akong inom, na disgrasya ko sa motor og nabali akong usa ka tudlo. Grabe niyang kabalaka tungod kay nabalaan niya ang nahitabo sa ako Pero wala gid ko nawad-an og paglaom, padayon ra gihapon ko sa kinabuhi. After maayo nag-surgery sa akong kamot, i-enjoy na ako akong sarili, nag-travel ko alone. That's me time. Mas maayo gid na akay me time while you are in a relationship. Me time din ang pinaka-importante. August 12, birthday na niya, ug wala gid siya malimot og invite nako. Miuli siya gikan sa Davao. Medyo excited pud ko nga makita siya, kay 2 months na since nagbulag mi. Niadto ko sa iyang birthday, ug gihatagan nako siya og cake. Pag-abot nako, namansin dayon siya og nag-hug mi. Nahappy ko tungod kay bisan pa man sa panghitabo, okay ra gihapon ang among komunikasyon. Nibalik siya sa Davao og padayon sa iyang trabaho dito ug ako padayon lang pug ko sa akong life diri di nag-eskwela sa TESDA kay balak nako mag-abroad pohon. August 29, flight na ako papuntang Siargao. Nag-communicate ni Ani before ko nag-travel. Ang among plan is pag-uli na ako gikan sa Siargao, pag-meet ni sa Davao kay naa siya ipadala sa ako para sa iyang pamilya. Grabe na ako ka-excited mag-travel since first na ako mag-Siargao. September 2 is last day ko na sa Siargao and on my way to the airport, biglang nag-chat yung mother niya informing me na something happened to him. Nasa ospital daw. Grabe akong kulba. And grabe, what a coincidence kung asa pauli na ko sa kanid niya ang akong presence. Ang among plano nga magkita, magkaon before kumuuli sa ospital naman hinuon dayon. Pag-abot na ako sa Davao Airport, diretso na ako sa ospital kay walay nagbantay niya. Wala siya'y kauban since iyang mama is get-travel pa going Davao that time. Dito pagkakita na ako niya, mihag dayon ko. Naluoy ko niya, Mami Barbs. Pag naalala na ako tanan na mong mga kaagi. Wala na ako nagpakita niya nga naghilak ko. Kung nakita usab na ako, nabitulo ang iyang luha. After 2 days, nakagawas na siya sa ospital ug naka-decide iyang mama na ipapauli na lang dito sa among lugar para maka-fully recover siya ug makapahulay siya og maayo. Well, nagapaayo siya, permi na ako siyang ginabisita. And di gyud mawala akong pag-care sa iya. Ginahatagan na ako siya og time, usahay after class na ako, dito na ako diretso sa ilaha. After he fully recovered, naka-decide na po siya na dili na siya mabalik sa Davao kay dirian na lang siya mangita og trabaho sa amuha. Kaluoy sa Ginoo, dali ra po siya nakakita og trabaho. October 15, on that date, he asked me kung willing ba ko makibalikan sa iya. He told me na he found himself unhappy at yung mga panahon niya nagbulag mi. And of course, I said yes naman ug sa maong date, nagbalik yun mi. So, karon naga-work from home siya as virtual assistant and naalang gihapon ko sa iyang side permi nga naga-suporta niya. Nagaipon mi for business para makabay og home lot. Daghan pa kaay mi og plano og itugot sa Ginoo ang among mga giampo ubanan sa among mga paningkamot.
For now, we are currently waiting sa iyong schedule sa tawag ng tanghalan sa It's Showtime. Kaya nadawat siya last time nag-audition mi sa Davao. And of course, this coming February 15, mag-usa ka tuig na mi. And we are celebrating our first anniversary. Advice lang na ako sa tanan nga nag-agi susama sa among relationship. Tanan yung mga panghitabo sa atong kinabuhi. Challenge lang na para kita maglig-on. Grabe gyud ang Ginoo mo plano. Sa una, gi-challenge sa gyud niya para sa ikaduha na mong pag-uban, lig-on nami og di nami basta-basta matibag. Hangtod diri na lang, Mommy Barbs, unta daghan ma-inspire ug daghan makatunan sa among istorya. God bless us all. Raiji and Virgil. Wow! Mao ginay siya. Una-unaon lang nato nga dili diretso ang dalan nga atong agian kung kita makipagrelasyon. Na ay mga panahon nga di kita magkasinabot and we will drift apart. Kung kamo gayud ang gitadhana sa kapalaran, mubalik ug mubalik yun mo. So avoid ka na bitaw mga away nga. Ang ako lang giganahan sa ilahang story is they kept on communicating. Wala nila gi-close ang doors. It's important manggod niya ang kanang mga dalan sa atong future. Kinahanglan open siya. Ang giingon manggod nila, kani kung dalan sa future, makuno na ang pinakadaghan og lusutan. So wherever it leads to, dito ginapaingon sa tao nga imong padulungan. Okay? So, maingon sila nga kung kinsa ang gitadhana sa Ginoo para nimo, bisang asa ka ana lusot, bisan pagmulat mo, balik ka or mag-reroute ka, dito ka nakatadhanaan ng tawhana, dito gid ka dalon sa kapalaran. I hope you liked the story that we featured today. I want you to take note really of the lessons that we learn in each story. So, suporta lang. Kung kamo na ay usa ka na itaw nga gimahal, suporta lang. Suporta lang kung unsa man ang dalan nga iyang adtuan. Well, kung mabalik mo, well and good. Kung dili mo mabalik, then dawat-dawat ang taan ng dapita. Panan relasyon, they are from God. So, I hope na i-open ninyo ang iyong heart sa inyong kapartner para makita ninyo gyud kung kinsa gyud ang tao nga para ninyo. Raiji and Virgil, thank you so much again sa inyong pag-join dinhi sa Lovely Life, Lonely Life with Mommy Barbs.